binabati ko po yung sarili ko. Nadidinig ba ako dito? Saan? Wala ka naman mag-start, ano? Dyan? Sino po dito yung sa mga nagdaang araw ay napapagod? Wala naman pong robot dito, ano po? At meron din po pagkakataon na feeling natin ay parang may kulang sa atin. Amen po ba? At ganoon din po ay dumadating yung time na parang we are broken hearted, sabi niya. Pero ganun pa man, alam po natin na meron tayong Lord na kayang magbalik ng lakas ng mga nawala sa atin. Amen po ba? At siya lang din po yung kayang magbuo muli sa atin. Kaya sa umagang ito, invite po natin ang Holy Spirit. We want more of you, Lord. Come, Holy Spirit. Holy Spirit,
aklat ng Mateo chapter 7, verses 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayaw ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buwangan. Umulan ng malakas, bumaha at binayaw ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawagsak. Bigkasin po natin ang ng mga pangako ng Diyos. Ako'y naniniwala sa Diyos ng buong puso. At hindi nananahan sa sariling karunungan. Ang lahat ay aking magagawa. Dahil sa lakas na kaloob sa akin Kristo. Ang di maliit na kapayapaan ng Diyos. Ang nag-iingat sa aking puso. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buwan sa kayamanan ng Diyos na di mauubos. Ipagkakalob niya ang lahat ng aking kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay aking panglawat patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ako ay anak ng Diyos. Sapagkat tinanggap at nanalig ako kay Kristo. Ako ay nagbibigay. Kaya binibigyan ako ng Diyos. Siksik, bibig at umaapaw. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako ay pinaghaharian ng Diyos. At namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng aking kailangan. Yan, good morning po! Ang mahina. Isa pa nga po, good morning po sa mga anak ng Diyos sa Bulisukan! Yan. Sa taon 2024, nakaka-8 months na pala tayo. Ayan, pero yung kabutihan ng Diyos, hindi pa rin nagbabago. Yung mga pagpapala niya, higit na dakila sa lahat. Kaya sa oras na ito, ibigay natin yung the best sa pagpupuri sa Panginoon. Kahit na na sitwasyon, ito lahat natin sa ating mga buhay. Pagpupuri pa rin natin sa ating sa Diyos. Dahil siya ay dakila at tapat sa ating mga buhay. Yan. Amen po ba? Ay po naman.
langit. Ay papinupuri tayo sa pagmamahal mula sa iyo. Ito ang holy namin Panginoon na purihin ka. Itaas ang dakila mong pangalan sa iyong mga buhay. Dahil utang namin yung aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Dahil sa pagtubos mo sa krus sa Kalbaryo sa iyong mga buhay, Panginoon.
Muli po ay good morning po sa ating lahat. Totoo nga po yung sinasabi ni Ma'am Micaela sa ni Ma'am Becca. Sobrang nakakakaba po nang nandito. Marahil po ay nagtataka kayo kung ba't ako yung nasa harapan nyo ngayon. Wala naman akong malaking bahay o magandang sasakyan. Yung marami kong pera hindi pa dumadating eh. Ganun din po yung mga sinundan ko ay graduate ng cum laude, summa cum laude. Ako po ay nakagraduate din naman, pero wala po akong laude. Nagtapos din po ako ng Bachelor of Science in Agriculture taong 2000. Hindi ko na po sasabihin, baka tausin niyo yung edad ko eh. Nagamit ko naman po yung pinagtapusan ko ng halos 1 taon po. Kasi bali yung work ko po is sa farm dahil nga po agriculture. Ang major ko po ay animal science. At nagamit ko po siya 1 year na kasi ayaw ko ng mga magulang ko na malayo ako sa kanila. Pinasok na lang po nila ako sa barangay namin bilang barangay treasurer. Gustong-gusto ko naman po yung nagbibilang ng pera. At gano'n nga po yung naging buhay. Siyempre po, bilang dalaga ka pa, nasa magulang mo ikaw, wala ka masyadong pinoproblema financially. Siyempre, sila po yung nagpo-provide doon. Pero nung nag-asawa na po ako, nung una pa lang, isa pa lang po yung anak ko, siyempre, okay pa, may trabaho naman yung asawa ko, nagpo-provide na yung pangangailangan namin. Pero nung nagdalawa na po, doon ko po naramdaman na parang medyo mahirap na pala. Parang kulang na. Siyempre po bilang nakapagtapos naman po ako, naisip ko po na magtrabaho. Pero bilang nanay na po, siyempre po bilang nanay, yung pumipigil sa akin na magtrabaho, na umalis, is yung mga anak natin. Mahirap na pong iwan pag may mga anak na tayo. So, makakalimutan na natin yung sarili natin, yung mga pangarap natin. And, noon po naalala ko, syempre po mahirap na, hindi na sumasapat yung sweldo ng asawa ko. Pag po konti na yung grocery, saka yung gatas ng anak ko, inaaway ko na po yung asawa ko. Pero nung, ayun nga po, nagtatlo na yung anak ko. Ayan, ma-attend na po ako sa church. Kasama na din po ako sa cell group. Medyo lumalim na po yung faith natin. Nagkukulang man, pero hindi ko na po inaaway yung asawa ko. At lagi ko naman po sinasabi na, I trust you, Lord. Sabi ko, may gagawin ka, Lord. Hindi mo hahayaan na ganito lang, na lagi ako mahirap. Ganyan. Kasi syempre po, sa mga nanay, tayo po yung nagbabudget eh. So, pag wala na yung mga gamit natin sa bahay, walang kulang, tayo po talaga yung nag-iintindi. At, nung magtanda na nga po yung anak ko, nun po ako nag-start na manalangin ng trabaho pa rin. Kasi, ang asawa ko po, hindi naman po limit sa kaalaman lahat ay nasa igyan po at sumasahod na minimum. So, nandun pa rin po sa akin yung kagustuhan na makapagtrabaho para po makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya. At doon na po ako nag-start na manalangin na, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho, pero gusto ko po hindi ko iiwan yung mga anak ko. Meron po ba nun? At isa lang po, yun nga po, meron naman po work from home, virtual assistant or kaya po ay call center agent. Kaya lang po, nag-research po ako, pag din po pang-araw yung pasok mo, halimbawa po 8 to 5, hindi ka din pwede umalis sa harap ng computer. Eh, hindi po pa pwede kasi yung anak ko po nag-kinder, kailangan ko pang bantayan, samahan po. So parang sabi ko, Lord, hindi na ba talaga, wala na ba talaga? Pero ganun pa man po, patuloy pa rin po ako nananalangin. Lagi ko talaga
Lord. Tapos sa mga time na naghihirap po, na mahirap, lagi ko po naaalala yung verse na sa Mateo 6:26. Na kung yung mga ibon nga daw po, hindi naman sila naghahasik o nag-aani, pero pinapakain sila ng Lord. How much more pa po tayo, na mas mahal tayo ni Lord. Yun po yung laging sumasabi sa isip ko, pag po doon sa tayo na ang hirap. And then parang patuloy ko po, pray. Gusto kong kumita, Lord. Gusto kong makatulong. Yung mga anak ko, lumalaki na, nag-aaral na lahat. Hanggang sa isang gabi po, tumawag po yung pinsan ko na engineer. Sabi niya, di ba gusto mong kumita? Sige, ikaw na yung magbantay dun sa warehouse. Yung warehouse po, nandyan lang po, ilang hakbang lang. At yung sweldo ko po, at papamili pa. At higit sa lahat, hindi ko po kailangan yung mga anak ko, nakaasikaso ko pa din sila sa pag-aaral nila. Kaya ang lahat po ng ito, ay pinagpapasalamat ko sa ating Diyos na buhay. At ang kailangan ko lang po, doon sa trabaho ko na yon, ay linaw ng mata. At galing magbilang. Kasi syempre po, merong mga gamit doon na pag kinukuha, kailangan i-record mo, bilang mo. Yun lang po, ganun po kadali. Nakaupo lang po ako maghapon. Sobrang, ang Lord po natin talaga, kaya gumawa ng paraan. Basta manalig lang po tayo sa kanyang manampalataya. Kaya nga po sa araw na ito, magbigay tayo ng masaya at may pananampalataya na ibibigay ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Tayo po lahat ay manalangin. Maraming Diyos at pangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa mga answered prayers. At ganoon din, Lord, sa mga hindi mo pa sinasagot ng mga panalangin. Dahil alam mo, Lord, kung ano yung makabubuti at hindi makabubuti sa mga anak mo. Ama, sa mga ganito, maraming salamat po sa aming mga ipagkakaloob. Dahil alam naman namin, Panginoon, at inaamin namin na ang lahat ng bagay na meron kami ay sa iyo magulang. Lord, ang lahat ng aming pagkakaloob, nawa po, Panginoon, ay magamit ito sa ikalalawa at ikalalago ng gawain mo dito sa lupa. At ganoon din, Panginoon, magamit ito, Panginoon, upang mas marami pa yung kaluluwa na makakilala sa iyo sa lugar na ito. Lord, ganun din, dinadala namin, Panginoon, yung may mga trabaho, may mga negosyo na patuloy nagbibigay sa iyo. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. I-bless mo po ang gawa ng kanilang mga kamay. At ganun din, Lord, ikaw po yung magbukas ng mga oportunidad, Panginoon, sa mga wala pang trabaho at sa mga gustong magnegosyo, Panginoon. Give them wisdom and knowledge, Panginoon, upang mangyari yung nais nila, Panginoon, na naaayon sa kalooban mo. Ganun din, Lord, inadalaman po namin yung mga estudyante na nandito, Panginoon, na nag-i-struggle, Panginoon, financially para sa kanilang pag-aaral. Ikaw po, Panginoon, yung umatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung maging ilaw sa aming daraanan mo, Lord. Ang tanging kalooban mo lamang yung masunod, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning po sa inyong lahat. So, ngayon po ay Agosto na. Ang gusto ko ay magpalain kayo at maging pagpapalain. Hindi po ba? Hindi po ba? Ang gusto nyo ngayon. Kaya nga po ngayon pong buwan ng Agosto, wala po tayong series. Sabi ko sa dalawang tuturo, ang gusto nyo, turo nyo. Kasi Agosto na yun. Okay, so, ngayon po ay
may makikita po sa inyong picture at yan po ay isang tower. Tawag po dyan ay Leaning Tower of Pisa. So, 1,000 years na po yan. Medyo, alam na mga turist na po kaya mo nilagay sa atin. So, 1,000 years na yan, naging heritage na siya. Sabihin talagang pinuprotekta na yan. Kaya talagang napakatagal na niya. National heritage na. Ito po ay nasa Italy. Alam mo kaya siya? Nagkakaroon cum laude talaga to. Sa Italy. So, pinaganda siya, tinaasan, at ayos na ayos yung pagkakagawa. Ang galing ng mga architecture niyan. Bilog na bilog. Pero may problem. Ang problem niya, nung tinataasan na siya, biglang humapay. Ayan, bigla siyang humapay. Pero alam niyo, hindi naman sinira yan eh. Na ganyan pa rin. Pero ang sabi ng isang nag-comment, sabi niya, the builders were in such a hurry to go up that they don't take the time to go down. Sabihin, nagmamadali sila talagang itaas, pero hindi sila nagbigay ng oras sa baba. Kasi ang pinakamalaga po talaga dyan, hindi naman yung ganda ng building yung pundasyon. Amen po ba? Kasi kahit na tumaas ka ng tumaas, kapag ka ang pundasyon ay mali, tatagilid o maaaring bumagsak. Alam niyo po ba? Nabase sa survey at sa pag-aaral ng mga tumama sa loto. Sino po rito ang tumataya sa loto? Taas ang kamay. Okay. Loto. Weteng, konti lang yun Wag tayo magkikita sa tayaan ng loto. Pag nakita tayo, ibig sabihin, tumataya rin ako. Nakita tayo Okay. So, base po sa survey, after 3 to 5 years, yung mga tumama sa loto, naghirap. And worse, nasira ang buhay. Bakit? Kasi biglang yumaman na hindi tama yung pundasyon. Kaya yun yung pong problema, yung biglang umangat, yung bigla kang umangat sa buhay, tapos hindi ka na ipundasyon ng tama. Ang mangyayari po yun, yabang, masisira ang buhay. Sa halip na yung pagpapala, ay maging pagpapala, yung pagpapala ay naging sumpa. Kasi bakit? Kasi nga, hindi tama yung pundasyon. Sa China, meron din tinayo isang building. Ito po. Bigla rin po siyang nag-collapse. Ayan. Imagine na wala pong lindol yan, walang bagyo na dumaan. Bigla na lang siyang nag-collapse. Ang problem pala, hindi pinag-aralan, yung pinagtayuan na lupa ay gumagalaw at medyo hindi siya pirmis. Kaya bigla na lang siyang nag-collapse siya. Bakit? Kasi mali ang tinayuan. At kung mali man, hindi rin tama yung pundasyon. Kaya po, napakahalaga sa buhay po natin bilang mga Kristiyano na tama yung pundasyon mo. Kaya nga po, ang topic po natin ngayon is firm foundation. Sino po ang nakikinig dito o nanonood o ngayon sa uso yung mga TikTok, sa Reels, yung kay Pastor Ed Lapis. Yan, may controversial po yon. So, ako po ay hinahangaan ko po yung pastor neto. At the same time, nakikinig din po ako ng preaching na pero ayokong ano yan. Siguro lang medyo hindi lang naging tama yung kanyang interpretation. Kasi po may turo siya ngayon na si Yahweh daw po ay kadiliman. Wow, pambihira So, sikat na pastor pero parang nalilis yata ako. Tapos meron din siyang turo last year pa na yung second coming daw tapos na. Yan, baka hindi nyo pa alam. Tapos na raw, bumalik na raw si Jesus. Yung second coming, tapos na. At meron pa rin po isa nagtuturo ngayon. Yung John chapter 10, verse 10. Imagine ang sabi niya, yung sabi ron, kaya lang na parito ang magnanakaw pang magnakaw, pumatay at magwasa. Ang sinasabi ba naman si Yahweh yun? Ang bihira, sabi ko, nakikinikilabutan ako. Kaya nga po, mahalaga po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, firm yung foundation po natin. Ibig sabihin, pag sinabing firm, matatag, hindi nagagalaw yung pundasyon po natin. Amen po ba? Kasi pag hindi firm yung foundation mo, kapag nakarinig ka ng ibang teaching, yun, kapag ka naaya ka sa iba, dito maganda dito, yan, medyo masishake po yung foundation mo kasi hindi firm ang foundation mo.
At ang ituturo po natin, yung tinuro po ni Jesus sa Lucas chapter 6, 46 to 49. Sabi po ito, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Kasi maraming tao, even halos lahat ng mga tao din sa Pilipinas, lahat sila tumatawag na kay Jesus ng Panginoon. Pero hindi natin talaga naunawaan ano ba talaga yung kahulugan ng Panginoon. Sa Bible, kapag pinag-aralan nyo, kapag sinabing Panginoon, ibig sabihin, alipin ka. Binili ka na ngayon, nung taong iyon, alipin ka, at kung ano yung paggawa sa'yo, dapat mong sundin. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Bakit naman natin naging Panginoon si Jesus? Kasi po tayo ay alipin ng kasalanan. Mapapahamak na tayo. At ang kapupuntahan po natin, impyerno. Pero ang sabi sa Bible, binili kayo sa malaking halaga at ang ibinayad sa inyo ni Jesus ay yung kanyang buhay para mahango kayo sa kasalanan. Kaya siya ngayon, nung hinango tayo, naunawaan natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya na yung ating Panginoon. At dahil siya na po yung ating Panginoon, naturalmente na siya yung masunod. Hindi yung sarili natin ang masusunod, kundi yung Panginoon na, dahil siya na yung Panginoon. Amen po ba? Sino ba ang nasusunod, yung Panginoon o alipin? Kaya nga sabi ng Lord, eto ang problem. Maraming mga tao tumatawag, sabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Yun lang, sa tawagan lang. Pero hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ang gusto lang kasi ng tao kay Jesus, iligtas sa kasalanan, huwag mapunta sa impyerno. Yun lang naman ang gusto ng mga tao Yung si Kosang Junior, tinatanong ko, bakit ba mapupunta ka sa langit? Kasi masarap dun Ganun lang. Pambihira. Kasi masarap dun. Sa impyerno, mahirap. Kasi nga, gusto ng tao, mapunta lang sa langit. Pero ang dating, ang tanong, gusto mo rin ba na si Jesus ang maging Lord ng iyong buhay? Amen? Kaya nung nagsasabi si Jesus, tinatawag niyo na akong Panginoon, hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. So may ipapakilala sa iyo si Jesus. At ang sabi niya, katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato. Nagtayo ng bahay, bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Yun daw po ang nakikinig at nagsasagawa ng salita. Parang humukay ng malalim at tinayo sa ibabaw ng bato. At kahit anong baha at bagyo dumating, nanatiling nakatayo dahil matatag. Ngunit ang nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa, anong sabi ron? Ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. So yun ang papagaan natin. Meron po dito 2 builders. At ito rin po ay binanggit sa Matthew chapter 7, 24 to 27. Medyo maganda po yung pagkakasabi dyan Yung 2 tao na nagtayo. Ang isa ay tinatawag na wise, matalino. Bakit siya matalino? Kasi nga po, ang ginawa niya, dahil magtatayo siya ng bahay, ang ginawa po niya ay humukay ng malalim. At sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. So, ito po, sa pagtatayo po kasi ng bahay, ang pinakamahirap talaga dyan ay yung sa pundasyon. Amen po ba? Bakit siya matalino? Kasi naghukay ng malalim. At hindi lang siya naghukay ng malalim, dun sa mahirap hukayin. Sa ibabaw ng bato. Okay? Alam niyo po ba na yung bahay po namin sa Pinaod ay yung lupa po sa amin, yung parang kaskaho. Alam niyo ba kaskaho? Yung bang matigas pagka inano mo binareta mo umaaldag halos bagyang-bagya lang yung nahuhukay. So medyo mahirap po. At alam niyo po ba sa pagbibuild ng foundation, lalo na kapag ikaw ay huhukay ng malalim at dun sa medyo matigas na parte ng lupa, unang-una, mahirap. Pangalawa,
matagal. Pangatlo, alam na alam ng mga karpintero-kantero to, magastos. Nakukuha niyo po ba? Sa pagbibuild ng foundation, kapag ka gusto mo matibay, mahirap, matagal, magastos. Yung mga Kristiyano na gustong mag-build ng foundation, madali po ba? Hindi. Kasi mahirap. Yung mga nagla-life class, binigyan ng assignment, magde-devotion kayo. Sabi ng iba, ba't ba ako nakapunta pa rito? Amen? Madali bang mag-devotion? Hindi tayo sanay mag-devotion kasi hindi tayo sanay magbasa ng Bible araw-araw. Sanay tayong mag-Facebook. Hindi ba? Sanay kang mag-Facebook, sanay kang mag-social media, magpo-post. Pero pagdating sa pagbabasa ng Bible, yun yung mahirap gawin. Amen. Nangingiti ka parang ikaw ang topic. Mahirap. Sa totoo lang, mahirap talaga. Mahirap magtayo ng pundasyon para maging matatag kang Kristiyano. Kailangan mong magbasa ng Bible. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong umaten. Madali ba yon? Hindi. Mahirap. Pero ang sabi sa'yo kapag ginagawa mo yon, ikaw ay taong matalino. Mahirap? Oo. Magastos? Oo. Magastos. Sa totoo lang, yung mga life class po natin yan, yung mga materials niyan, binibigay po natin yan, medyo magastos. Pero gusto natin maging matatag ang pundasyon ng bawat isa. Mag-life class na, pwede pang humabol. Okay? Pwede bang promotion agad, ano? So, sabi nun, katulad siya isang taong bumukay ng malalim at sa pundasyon bato, matayo. Sabihin, mahirap, matagal, magastos. At sabi ron, bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Sino ba yung wise man? Proverbs 10 verse 8, the wise in heart accept commands, but the chattering fool comes to ruin. Yung daw taong tumatanggap ng utos o nakikinig sa payo sa iyong matatalino. Alam niyo po ba sino yung mga mangmang? Yung kapag pinayuhan mo, parang alam niya lahat. Parang Kia, know it all. Pero yung mga taong matatalino, tahimik lang, parang si Mark Villar. Diba? Tahimik lang pero malalim. At sila yung mga tao na talagang tumatanggap ng command, tumatanggap ng utos. Eh yung isa naman, the fool. Ito naman yung sabing mangmang. At ang sabi sa Bible, ang bawat nakikinig ng mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo sa kanyang bahay. Saan? Sa buhanginan. Imagine, magtatayo ka ng bahay sa buhanginan. Eh, sino raw po ang katulad doon sa mga Kristiyano? Yung mga taong kinig ng kinig, emin ng emin. Pero hindi naman sinasagawa yung natututunan. Amen po ba? Yun. So, hindi naman daw nagsasagawa nito. Matutulad sa taong hangal na tayo sa kanyang buhangin, sa bahay sa buhanginan. Sino po yung fool? Ang pagkataod kay Yahweh, pasimula ng karunungan. So, hindi yung matatalino, yung mga taong may takot sa Lord. Ngunit, walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Yung mga tao na parang alam na alam. Alam niyo po, ito ang problem ko sa mga kabataan. Sa daming nakikita sa social media, sa daming nalalaman, parang andudunong. At ang hirap ng sawayin. Parang yung mga anak nyo lang. Di ba? Parang alam na nila lahat. Pero pagdating naman sa natural na buhay, walang alam. Sila yung mga taong parang pag pinagsabihan mo, alam lahat. Ang problem sa buhay, walang alam. Eh yun daw yung mga taong mangmang. Amen? Nadinig kaya ang dalawang anak ko yan. Nandun sa likod. 2 houses. 2 bahay. May pagkakaiba. Baring mas maganda pa nga yung isa eh. Mas maganda pa nga yung nakatayo eh. Diba? Yung isa nakatayo sa buhanginan. Medyo malaki pa nga, mas maganda eh. Yung isa nakatayo sa ibabaw ng bato. 2 bahay. Alam niyo sa Bible, kapag sinabing bahay, ito ay nangangahulugan ng buhay. Amen? Yung buhay po natin, kung ano tayo.
kung saan nakatayo yung ating buhay. Ano ba ang pundasyon ng ating buhay? Dalawang bahay, pero yung isa nakatayo sa ibabaw ng bato, yung isa nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. So, at the same time, same storm. Yung dalawang bahay, parehas na storm ang dinanas. Ibig sabihin, kung nagtayo ka ng bahay sa buhanginan, nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato, yung storm na o problema na inaabot ng bawat isa, magkakamukha lang naman po tayo. Amen po ba? Pero anong difference? Merong difference eh. Iba yung resulta to destinies. Yung isa, nabuwal. Yung isa, nakatayo. Kasi nga po, ang problem ay hindi dun sa structure, kundi sa pundasyon ng bahay nila. Alam niyo, maaari po kasing buhay po natin, baka nakapundasyon yan nakapundasyon sa tao. Yung bang sa tao ka nakatingin, maaaring yung pamilya mo, kaibigan mo, kapag nawala yan, boyfriend mo, kapag nawala yan, bagsak ka na. Merong isang babae na nakasakay sa bus, iyak ng iyak, papunta ng Baguio. Tapos nilapitan siya ngayon ng isang pastor, kasi nakita niya iyak ng iyak. So siguro gusto i-comfort ng pastor, nilapitan, "Ining, bakit ka ba sa ka ba pupunta sa Baguio po? May problema ka ba?" "Meron po." Umiyak na ng umiyak. "Ano yung problema mo?" "Kasi po, naghiwalay kami ng boyfriend ko." Ang laki ng problema, ano? Naghiwalay ng boyfriend, pupunta sa Baguio. Bakit ka pupunta sa Baguio? Magpapakamatay. Mas malamig kasi ron. Magpapakamatay daw siya, pupunta ng Baguio. Sabi ng pastor, "Alam mo, Ineng, mali kasi yung pundasyon ng buhay mo. Ang pundasyon mo, yung boyfriend mo. Dapat itama mo ang pundasyon ng buhay mo. Mawala man siya, siguradong nakatayo ka pa rin." Maaring ang pundasyon po natin tao, at maging sa church, maaring, ay sabi nila, "Ako kay ganito ako, kay Rebecca ako. Magaling magturo si Ate Rebecca." Yan, isa naman kay pastor. Ako yung mga kabataan, kay Kuya Nico ako. Ayan. Yung mga ganyan. Pero alam niyo, sabi ni Paul, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba tandayan ng namumuhay pa kayo ayon sa laman? Sapagkat sino ba si Apollos? Sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa panalay kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Alam niyo po, kapag ang pananampalataya mo ay nakadepende sa tao, paano kung magkasala yung tao? Paano kung magkamali yung tao? Bagsak na ba yung pananampalataya mo? Amen po? Kaya napakahalaga po na tama po yung pundasyon po natin. Alam niyo, natutuwa po kanina, hindi ko alam kung saan hinukay ni Brother Eric yung kinanta niya na yun eh. Yung nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Alam ko yun eh. Alam niyo, natutuwa ako sa kanya kasi sabi ko, merong message ang Lord. Kasi maraming tao pumapunta sa church kasi ay pagpapalain kayo dyan. Di ba? Paano kung hindi ka pagpalain? Pupunta ka pa rin ba? Kasi sabi ni Jesus, nagpakain ng 5,000 si Jesus nung siya ay nangaral sa bundok. Nagpakain siya at sinusundan siya ng mga tao, hinahanap siya. Ngayon nung nakita siya, sabi ron, nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga kabalagang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Mambihira, kaya pala nag-church, may kainan lang. Di ba? Kaya pala gusto lang na hinahanap lang si Jesus kasi may pagpapala. Alam niyo, sa totoo lang, nung nagturo si Jesus sa John chapter 6 na yan, sabi niya, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay, ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo. Hindi na muling mauuhaw, hindi na muling magugutom." Sabi niya, mabigat na turo ito
nag-alisan yung mga tao. Kasi ang pundasyon nila sa pagkain, sa blessing. Alam niyo po, merong isang tao rin sa Bible na talagang hinangaan ko. Hindi yun yung pundasyon ng kanyang buhay. Pangalan po niya ay Job. Kilalang kilala niyo po ito. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay umarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ayan, medyo pinagmamalaki ngayon ng Diyos yung si Job. Tanong uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Ang ganda ng description ng Lord. Sumagot ngayon si Satanas. Ang sabi ng Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpapala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong wag siyang pagpalain, bagkos sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kanya sumpain. Kasi sobrang pagpapala ang binigay ng Lord kay Job. Sabi sa Bible, 5,000 tupa. Meron siyang 5,000 tupa. 3,000 kamelyo, 1,000 baka, 500 asno. Yun lang po, pag kinumpute nyo na, hindi nyo na makukumpute kung gaano karami yung kayamanan ni Job sa mga hayop pa lang. Hindi pa sinabi yung kanyang mga lupain. Ganun kayaman si Job. Sabi ni Satanas, kaya lang naman niya nagpupuri, nagpe-praise the Lord Kasi, pinagpapala. Subukin mo tanggalin lahat na yan. Sabi ni Satanas, ewan ko lang kung umatin pa sa church yan. Hindi na pupunta sa church on the rock, bulusukan yan. Hinasabi, tanggalin mo lahat ng pagpapala. Wala yan. Sabi ni Lord, sige. Pumayag ang Lord. Sabi ron, pumayag si Lord. Sige ka, tanggalin mo. Isang araw lang nawala lahat ng blessing ni Job. Yung mga tupa, baka, lahat. At kasama pa yung anak. Nawala po yung lahat. Pero ito ang nangyari kay Job. Sabi ron, tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ait ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. At ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Pambihira, nawala na lahat. Kasi alam ni Job na lahat ng bagay na meron siya, bigay lang ng Diyos. At kung ano man yung tinatangkilik niya, ipinagkatiwala lang sa kanya ng Lord. At nung nawala, sabi niya, hubad akong umaloba sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Praise the Lord. Purihin si Yahweh. Napatunayan ngayon na si Job, hindi lang siya sumasamba dahil pinagpapala siya. Sumasamba siya sa Lord dahil mahal niya yung Panginoon. Amen po ba? Kaya, nabigo si Satanas. Sino po rito kapag ka nawala na yung pagpapala sa buhay po natin, parang tamad ka ng umatin? Amen? Sana po, maging katulad po tayo ni Job, kahit walang pagpapala, umatin po tayo. Sabi nga, nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. At, wala na yung pagpapala. Balik uli ngayon sa Satanas. Muling umarap kay Yahweh ang mga anghel kasama sa Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nang galing? Naparot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Walang katulad sa kanya sa daigdig, malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin. Sabi, di gumagawa ng masama, ipinapinsala ko sa iyo ng walang dahilan. Ngunit, gayon may, nanatiling tapat sa akin, sabi pa. Eto ngayon, sumagot sa Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan, kundi kanya sumpain. Yan, magkasakit na.
pinahintulot ng Lord again. Sabi ron, sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, wag mo lamang siyang papatayin, pinahintulot. At ang sabi ron, pag alis ni Satanas, pinagbuko lahat ng katawan ni Job, mula ulo hanggang paa. At ang ginagawa na lang ni Job, sabi ron, nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibingka ni Normie. Bibinga ng ano ba bibinga? Basta. Bibinga ng palayok ang kanyang suga. Siguro yung dulo raw eh. Okay. Bibinga nga dyan. O mali lang yung ano ko. So sobrang hirap ng inaabot niya. Pero ito po. At ito, sinabi, natira yung asawa. Hindi inuwi yung asawa. Sabi ron. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Sumpain mo ang Diyos nang mamatay ka na. Okay? Si Job hindi nagbago. Pero itong asawa ni Job, natutuwa nga ako sa sinabi ni Ate Mikay. Sabi niya, bakit ganyan yung asawa ni Job? Kasi nasaktan siya. Yung ari-arian ni Job, ari-arian din nung asawa niya. Yung anak ni Job, anak din ng babae. Kaya merong pinaghuhugutan yung babae. Tapos nakikita pa niya yung asawa niya, tad-tad ng sugat. Medyo nawala yung pananampalataya ng babae. Pero hindi itong si Job. Kaya ang sabi ng babae, hindi ka ba nagbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Sabi ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang yung sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Matindi ang pundasyon ni Job. Hindi sa pagpapala o anumang sitwasyon sa buhay, kundi pupurihan niya ang Diyos kahit anong mangyari sa kanyang buhay. Amen po ba? Yun yung matatagang pundasyon eh. May pagsubok pero nananatiling naglilingkod sa Panginoon. Amen po? Kasi alam ni Job na may gagawin ng Diyos sa buhay niya. At paano po natin ipupundasyon yung ating buhay? Unang-una po, ang salita po talaga ng Diyos yung ating pundasyon. Si Josue, nung siya ay mamumuno na sa Israel, medyo mabigat yung papalitan niya kasi si Moises. Ang tindi nung humati ng dagat, di po ba, nagpabukal ng tubig sa ibabaw ng bato, yung 10 salot sa pamamagitan ni Moises. Pero sabi ng Lord, Josue, hindi yan yung pundasyon mo. Ang pundasyon mo ay yung salita ng Diyos. Sabi ng magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupang ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaing basahin ang aklat na yon. Dili-dili mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat na sulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alam niyo po ba, isa sa pinakamagaling na leader na natala sa kasaysayan ng Bible, si Josue. Bakit? Kasi ang pundasyon niya, salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po sa buhay po natin, magbasa po tayo ng Bible araw at gabi. Kung nahihirapan ka, gawin mong gabi at araw. Okay po ba? Mahalaga po talaga yung salita ng Diyos. Panghuli, tapos na po tayo, si Jesus ang our firm foundation, si Jesus. Wala na po eh. Sabi nga ayon sa kalooban ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay ng tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. So wala na pong ibang pundasyon kundi ang salita ng Diyos at si Jesucristo. At kapag pinag-aralan mo, sabi sa Bible, sa simula, naroon ang salita at ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay sa piling natin. Pinag-aralan mo, ang salita ng Diyos at si Jesus ay isa.
Kasi wala nang ibang pundasyon kundi si Kristo. Hindi na matutuloy yan. Pero alam nyo, isang bagay ang nakita ko. Sa buhay natin, dadaan at dadaan ka sa pagsubok. Kami po, alam nyo, itong Agosto na to, sabi ko, Lord, Agosto, medyo makakatapos na po kami. Kasi si Mila po, yung asawa ko po, yung mga hindi pa, mga bago dito. Na ano nga po siya ng stage 1 cancer. So, tapos na po kami sa radiation. Halos isang taon po kami nagbabalik-balik sa ospital. Tapos, 8 cycle po ng chemotherapy. Nakakapito na po kami, pero isa na lang po. Agosto makakatapos na po kami. At alam nyo, every time na makikimo si Mrs., medyo kukurtin talaga yung puso mo. May pagkakataon na hindi siya makabangon. May pagkakataon, babangon, hindi makalakad, mauupo na lang. Kasi nahihirapan. Kasi yung epekto ng chemo sa kanya. Pero alam nyo, sa totoo lang nakita ko, sa kabila ng mga pangyayaring yon, kung hindi kami rooted sa salita ng Diyos, hindi na ako nagpatuloy sa Panginoon. Isang bagay ang nakita ko kasi, yung katapatan ng Diyos. Yung ginawit po natin kanina na ikaw tapat sa habang buhay, yun po, buhay na buhay po sa akin yun eh. Kasi nung time na naranasan po namin yon, nakita ko yung provision ng Lord. Hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. At lahat ng pangangailangan po namin ipinrovide ng Lord. Even though medyo mahirap. Pero isang bagay ang nakita ko, yung kabutihan ng Diyos. Hindi sinasabi ng Lord na kapag ikay naging Kristiyano, wala ka ng problema. May problema ka. May darating na problema. Yung nagtayo sa ibabaw ng buhangin, sa ibabaw ng bato, parehas na may problema. Pero ang maganda ron, kapag ang pundasyon mo, salita ng Diyos at si Jesus, may problema ka, pero nanatili kang nakatayo. Amen po ba? Nananatili kang nagpupuri sa Panginoon. Kasi ang pundasyon mo, yung salita ng Diyos. Amen? Mananatili ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. May problem, pero mayroong solusyon ng Diyos sa buhay po natin. Ang mahalaga lang po, tama yung pundasyon po natin eh. Sabi ko nga po sa inyo, kung medyo mahina-hina ako, Lord, bumigay na ako eh. Sabi ko, Lord, naglilingkod naman ako. Almost 20 years na ako, Lord, naglilingkod sa'yo. Bakit kami pa? Bakit kami pa bakit sa amin mo pa pinaranas to? 20 years, halos wala akong problema sa church. Sabi ko, Lord, pati yung blessing, okay. Tapos bigla na lang dumating. Pero alam nyo, doon sa problem na yon, doon mo makikita yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Awitin nga po natin yung inawit po ni Brother Eric, yung nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa... Gaya ng sinasabi sa talas, kaya lang naman nagplanyan, kaya lang naman nagpupuri yan, dahil pinagpapalaan ko. Kaya lang naman nagpupuri yan, maganda yung kalagayan sa buhay, walang sakit, walang naman, pero alam ko, sa bayan nakita ko, mais talas, dahil ayos ng Diyos. Ang makita talaga na nagpupuri tayo, hindi tayo lang nagpapala tayo, dahil ayos ng buhay natin. Thank you, Jesus. Bakit
dahil mahal ka namin, Panginoon. At alam po namin na ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, pagkailanman. Ikaw ang nangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan mo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagmamahal. At salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, sa binigay mo sa amin na yung bugtong na anak na sa Jesus, Panginoon. Binigay mo siya para po kami ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. At nang gayon, Panginoon, mahanod po kami sa kasalanan. Salamat po sa aming gagawin, Panginoon, na sa tasenang ito, na yung tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus na nabayubay sa Kalbaryo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang dugo, Panginoon, tumilis para po kami ay malinis sa lahat ng aming mga kaluyan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Nakilain po ang ilang ilang pangalan. Ikaw po ang may malakas ng palwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po tayo mo po.